Breaking news, kakaiba ang ginawa ng Israel at Ehipto. Tinagurian ito na historic. Ngayon lang ito nangyari at pinag-usapan ito ng buong mundo. Ano nga ba ang ginawa ng Israel at Ehipto? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 19, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang Israel at Ehipto. Ang Ehipto at Israel kahit pa noong unang panahon, napakalawak at napakalalim ng kanilang history. Kahit na sa Biblia, laging nababanggit ang Ehipto at Israel. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga Israelita ay naging slave ng Ehipto hanggang sa sinugo ng Panginoong Diyos ang isang propeta na nagngangalang Moises upang maging malaya ang mga Israelita. Dumating pa sa punto na talagang ayaw bitawan ng Ehipto ang Israelita sabagat malaki kasi ang kanilang pakinabang sa mga Israelita hanggang sa ang Panginoong Diyos ay nagbuhos ng mga dilubyo. Napilitan ngayon ang Ehipto na pakawalan ang Israelita sa pamumuno ni Moises. Pero kahit na pumayag na ang Ehipto na pakawalan ang mga Israelita, ay hinabol pa rin ito hanggang sa makarating ang mga Israelita sa tinatawag na Red Sea at dead end na. Wala na silang matatakbuhan. Hanggang sa ang Panginoong Diyos ay gumawa ng paraan sa kanyang utos kay Moises at sa kanyang pamamagitan ay nabiyak ang karagatan at doon tumawid ang mga Israelita. Hanggang sa panahong kasalukuyan ay lagi pa ring pinag-uusapan ang mga bansang ito. At ngayon, sa nagdaang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, isa ang Ehipto sa laging mga kumukundina sa ginagawa ng Israel sa loob ng Gaza. Pero kahit na kinukundina ng Ehipto ang mga plano ni Benjamin Netanyahu sa loob ng Gaza, ay hindi ito nagpapadala ng kanilang puwersa upang tulungan ang Hamas at upang sagupain ang puwersa ng Israel. Bagkus, isinara pa ng Ehipto ang kanilang wall upang ang mga Palestino ay hindi makapasok sa kanilang lugar. Minsan na ring sinabi ng Israel na kung magkakaroon ng relocation ang mga Palestino, isa sa mga suggestion ng Israel ay dalhin ito sa Ehipto. Pero tumutol dito ang gobyerno ng Egypt. Kahit halos araw-araw ay nagsasagawa at nagbibigay ng mga maaanghang na salita ang Ehipto laban sa Israel. Pero hindi maikakaila na isa ang Egypt sa mga namamagitan katuwang ang United States of America, Qatar, upang magkaroon ng ceasefire ang Israel at ang Hamas. Ngayon, na tila nagtatapos na ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, lumulutang ngayon ang isang magandang relasyon ng Ehipto at ng Israel. Dati na ring napaulat na merong magandang treaty na pinangangalagaan ang Israel at Ehipto. Kapwa Israel at Ehipto, mahalaga para sa kanila ang turismo. Kaya naman, hindi pinagbabawalan ng Israel na ang mga officials ng Ehipto ay pumasok sa Israel. At ganon din naman ang Israel. Hindi rin sila pinagbabawalan ng Ehipto na pumasok sa kanilang bansa. Ayaw ng Egypt na masira ang treaty ito. At eto na nga mga kaibigan, tinawag itong historic. First time itong nangyari. At ang nag-anunsyo nito mga kaibigan, mismong ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu.
Ano nga ba ang bagay na ito? Pinag-usapan ito ng buong mundo. Ibinalita rin mga kaibigan ng Turkey at talagang ibinalita nila na talagang nagkakaroon ng magandang ugnayan ng Israel at Ehipto. May tanong nga lang ang Turkey. Ayon sa kanila, sino naman daw ang magbe-benefits sa agreement ngayon ng Israel at ng Ehipto? By the way mga kaibigan, ang Israel kasi at Ehipto, nagkaroon sila ng gas deal. At hindi lang basta-basta mga kaibigan, napakalaking halaga nito. Ayon nga sa ulat, $35 billion. Well, baka naman hindi ito totoo o hindi ito paniwalaan ng iba sapagkat iisang pruweba lamang ang ating ipinakita. Turkey pa. Bakit hindi natin tanungin ang ibang mga sources? Gaya ng sa West, ang CNN mismong. Si Prime Minister Benjamin Netanyahu ayon sa ulat ng CNN ang nag-anunsyo ng $35 billion gas deal. At eto pa mga kaibigan, kasama rin pala ang United States of America. Ayon sa ulat ng CNN, ang United States of America ang nagpupush upang magkaharap talaga itong si Benjamin Netanyahu at ang Ehipto. Wala yan. Gawa-gawa lang yan. Hindi totoo yan. Hindi naman yan sinabi ng Israel. Pero bakit hindi natin tanungin mismo ang tagapagbalita ng Israel, ang The Times of Israel? Tinawag pa nga ito ng Israel mga kaibigan na historic moment. Ayon kay Benjamin Netanyahu, nagkasundo sila ng Ehipto na i-boost ang kanilang ekonomiya. Ipinaliwanag pa ng Israel kung paano matutulungan ang Ehipto sa deal na ito. Ayon sa Israel, every year, merong mapupunta na $155 million ang mapupunta sa estado at aakyat ito ng bilyong-bilyong dolyar every year. Ibig sabihin, napakalaki talaga ng maitutulong ng deal na ito. Hindi lang sa Ehipto, kundi maging sa Israel. Pero eto na nga mga kaibigan, sa mga nagtatanong na, totoo kaya yan? Ayan na nga mga kaibigan, nagkasundo na nga. At maging ang United States of American company na tinatawag na Chevron, isa sa magiging partner upang ang kanilang mga gas ay ihahatid sa magkabilang panig. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang kikitain nito ay maaaring ipaangat nito ang kanilang edukasyon, ang kanilang kalusugan, infrastructures, maging ang kanilang seguridad. Nako mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong masasabi tungkol sa deal na ito? Maganda kaya ito o isang pangit na sitwasyon? Sige nga, ilabas ang inyong mga malulupit na mga komento at mga opinyon at babasahin ko po yan. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye